Lord, muli Panginoon, sa oras na ito kami ay nanalangin at nagpapasalamat sa aming kaluksugan, kalakasan at tinataas namin sa iyo at dinadakila namin sa iyo, Panginoon, at pinupurihan ka namin, Lord, sa aming mga pangangailangan, kaligtasan sa mga oras na ito. So umagang ito, Panginoon, ikaw ang magbigay ng kaligtasan sa aming proteksyon sa mga oras na ito, Panginoon, special Lord, sa kapahamakan at anumang disgrasya, Panginoon. Protektahan niyo po ang bawat isa sa amin, simula sa mga bata, Panginoon, sa aming mga anak, hanggang sa amin ng mga magulang, Lord. Protektahan mo kami sa umagang ito. At ikaw, Panginoon, mag-provide sa amin, Lord, ng aming mga pangailangan, pagkain namin at iba pa, Panginoon, para sa babaunin ni Paul bukas, Lord. Mag-provide ka, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord. Sana, Lord, makakapag cash advance po sa inyo, Lord, pabili namin ng ulam, Panginoon, sa umaga na ito. Tulungan niyo po sa inyo, Lord, na kapag cash advance sa amin niya, Panginoon, at nabigyan siya, Panginoon, ng pang-budget namin hanggang Sunday, Lord, hanggang sa makasakot siya. Tulungan mo kami, Lord, at ikaw, Lord, na mag-provide ng aming mga pangangailangan sa araw-araw, sa bayarin at sa Panginoon, na tulungan at gabayan mo kami, Lord. Tinatasin namin sa iyo, Lord, yung sana, Lord, magkaroon din ako ng provision, Lord, na magkaroon na maayos na buhay, Panginoon. Guidance mo kami, Panginoon, sa araw-araw. Tulungan mo kami, Lord, especially, Lord, sa aming mga problema pinagdadaanan, Lord, na gabayan mo kami maging matibay at matatag. Dinadakila ka namin, Panginoon, pinapupurihan ka namin, at sa ikaw, Panginoon, tanging Diyos namin sinasamba sa matamis na pangalang iyong anak na si Jesus. In Jesus' name we pray, Lord. Amen. So, mag-start tayo sa Bible study natin. Dito tayo sa Pilipos 4:7. Kapag ginawa niyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip, dahil kayo ay na kay Kristo Jesus, at ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. So, ito yung sinasabi ng Panginoon, na pag na-kay Lord tayo, yung kapayapaan na gusto natin, na tinahangad natin, hindi kayang pantayan ng kapayapaan na nakikita natin sa mga tao. Sa totoosin lang, totoo na yung kapanatagan ng kalooban, yung mga problems natin, problema na kinakaharap natin, sa totoo lang, kadalasan, kahit sabihin natin to sa mga kaibigan o matalik nating kaibigan, kakilala, o sa mga malalapit sa atin sa buhay, kahit sabihin natin yung problema natin, wala tayong nakikitang solusyon o kagaanan ng loob. Pero pag kay Lord natin yung mga problema natin, sa Kanya natin sinurrender lahat ng problems natin, ng doubts natin, may solution, at palaging merong kasagutan lahat ng bagay na ibinibigay niya sa atin. Sa prayer naman tayo. Today's prayer: God, please make me quick to listen today. Show me how to love others sincerely and practically change the way I approach people by replacing my anger and frustration with grace, empathy, and understanding. Fill me with your peace and love so that my attitude and action reflect your character. In Jesus' name, Amen. So, balik tayo dito sa 1:10 verse 29. Ibinigay sila sa akin ng Ama na higit na makapangyarihan sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Nang marinig ito ng mga Hudyo, muli silang dumampot ng mga bato para batuin siya. Pero sinabi sa kanila ni Jesus, ipinapakita ko sa inyo ang maraming mabuting gawa na ipinapagawa sa akin ng Ama. Alin sa mga ito ang dahilan kung bakit ninyo ako babatuhin? Sumagot sila, hindi ka namin babatuhin dahil sa mabuti mong gawa, kundi dahil sa paglalapastangan mo sa Diyos, sapagkat sinabi mong ikaw ay Diyos, gayong tao ka lang. Sumagot si Jesus, hindi ba't nakasulat sa kautusan na sinasabi ng Diyos na kayo ay mga Diyos? At hindi natin maaaring baliwalain ang kasulatan. Kaya kung tinawag niyang Diyos ang mga binigyan niya ng mensahe niya, bakit yung sinasabing nilalapastangan ko ang Diyos?
Dahil sa sinabi kong ako'y anak ng Diyos, pinili ako ng Ama at sinugo niya rito sa mundo. Kung hindi ko ginawa ang mga ipinapagawa ng Ama, huwag kayong maniwala sa akin. Ngunit kung ginagawa ko ang ipinagawa ng aking Ama, kahit ayaw niyong maniwala sa akin, paniwalaan niyo ang mga ginawa ko upang maunawaan niyo ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa aking Ama. Tinangka naman nilang dakpin si Jesus, pero nakataka siya. Bumalik si Jesus sa kabila ng ilog ng Jordan sa lugar na pinagbautismuhan noon ni Juan. Nanatili siya roon at maraming tao ang pumunta sa kanya. Sinabi nila, wala ngang ginagawang himala si Juan, pero totoo lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At marami sa mga naroon ang sumasampalataya kay Jesus. Ito na tayo ang kay 1:11 na tayo. Ang pagkamatay ni Lazarus. May isang lalaki na ang pangalan ay Lazarus. Siya at ang mga kapatid niyang sina Maria at Marta ay nakatira sa Betania. Si Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan niya ang kanyang buhok. Nagkasakit si Lazarus. Kaya nagpasabi ang mga kapatid na babae kay Jesus na may sakit. Ang magkapatid na babae kay Jesus na may sakit ang minamahal niyang kaibigan. Nang mabalitaan ito ni Jesus, sinabi niya, ang sakit na ito hindi tungo sa kamatayan. Nagkasakit siya upang maparangalan ang Diyos at sa mga pamamagitan nito ay mapangarangalan din ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazarus. Pero nang mabalitaan niyang may sakit si Lazarus, na natili pa siya ng 2 araw sa kinaroroonan niya. Pagkalipas ng 2 araw, sinabi niya sa mga tagasunod niya, bumalik na tayo sa Judea. Sumagot sila, Guro, Guro, kamakailan lang ay tinangka kayong batuhin ng mga Hudyo. Bakit pa kayo babalik doon? Sumagot si Jesus, hindi ba't may 20 oras sa maghapon, kaya ang naglalakad sa araw-araw ay hindi natitisod, dahil maliwanag pa. Ngunit ang naglalakad sa gabi ay natitisod, dahil wala na sa kanya ang liwanag. Pagkatapos sinabi pa ni Jesus, ang kaibigan nating si Lazarus ay natutulog. Pupunta ako roon upang maggisingin siya. Sinabi ng mga tagasunod niya, Panginoon, kung natutulog siya, gagaling pa siya. Ang akala niya ay natutulog lang si Lazarus, pero ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na ito. Panginoon, kung natutulog lang siya, gagaling pa siya. Ang akala nila ay natutulog lang si Lazarus, pero ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na ito. Kaya tinapat sila ni Jesus. Patay na si Lazarus. Ngunit nagpapasalamat ako na wala ako roon, dahil ang gagawin kong himala sa kanya ay para sa kabutihan ninyo, upang lalo pa kayong sumampalataya sa akin. Tayo na, punta na natin siya. Si Tomas, sa tinatawag ang kambal, ay nagsabi sa mga kapwa niyang tagasunod, sumama tayo sa kanya, kahit mamamatay tayong kasama siya. Binuhay ni Jesus ang patay. Ito na tayo yung binuhay niya na si Lazarus.
Nang dumating si Jesus sa Betania, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazarus. May 3 kilometro lang ang layo sa Betania sa Jerusalem. Kaya maraming Hudyo galing sa Jerusalem ang dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Nang marinig ni Marta na dumating si Jesus, sinalubong niya ito, pero si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta kay Jesus, "Panginoon, kung nandito kayo ay hindi sana namatay ang kapatid ko. Ngunit kahit ngayon, alam kong ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hilingin niyo sa Kanya." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Muling mabubuhay ang kapatid mo." Sumagot si Marta, "Alam ko pong mabubuhay siyang muli sa huling araw, kapag bubuhay na ang mga namatay." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ako ang bubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit mamamatay ay muling mabubuhay." Ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Sumagot si Maria, ay mamamatay kailanman. "Naniniwala ka ba sa sinasabi ko?" Ang tanong ng Panginoon. Sumagot si Marta, "Opo, Panginoon, sumasampalataya ako na kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos, na hinihintay naming darating dito sa mundo." Umiyak si Jesus pagkasabi niya nito. Bumalik si Marta sa bahay nila. Tinawag niya ang kapatid niyang si Maria at binulungan. "Narito ang guro," at ipinatatawag kanya. Nang marinig ito ni Maria, dali-dali siyang tumayo at pinuntahan si Jesus. Hindi pa nakakarating si Jesus sa Betania, naroon pa lang siya sa lugar kung saan sinalubong siya ni Marta. Nang makita ng mga nakikiramay ng Hudyo na tumayo si Maria at dali-daling lumabas, sinundan nila siya sa pagkakaakalang pupunta siya sa libingan upang doong manangis. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, lumuhod siya sa harap nito at sinabi, "Panginoon, kung narito lang kayo ay hindi na sana namatay ang kapatid ko." Nabagbag ang puso ni Jesus at naawa siya nang makita niyang umiiyak si Maria, pati na ang kasama nitong mga Hudyo. Tinanong niya sila, "Saan ninyo siya nilibing?" Sumagot sila, "Panginoon, halika kayo at tingnan ninyo." Umiyak si Jesus, kaya sinabi ng mga Hudyo, "Tingnan niyo kung gaano niya kamahal si Lazarus." Pero sinabi naman ng iba, "Hindi ba pinagaling niya ang lalaking bulag? Bakit hindi niya nailigtas sa kamatayan si Lazarus?" Muling binuhay si Lazarus. Muling nabagbag ang puso ni Jesus, kaya pumunta siya sa pinaglibingan kay Lazarus. Isa itong kuweba na tinakpan ng isang malaking bato. Pagdating nila roon, sinabi ni Jesus, "Alisin niyo ang bato." Sumagot si Marta na kapatid ng namatay, "Panginoon, tiyak na mangangamoy na ngayon ang bangkay." "Ha?" Sinabi ni Jesus sa kanya. Sinabi ni Marta na, "Panginoon, tiyak na nangangamoy na ngayon ng bangkay. 4 na araw na siyang nakalibing." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Hindi ba't sinabi ko sa inyo na kung sumasampalataya ka, ay makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos?" Kaya inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo dahil dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinidinig at sinasabi ko ito para sa kapakanan ng mga nasa paligid ko upang maniwala sila ikaw ang nagsugo sa akin." Pagkasabi niya nito, sumigaw siya, "Lazarus, lumabas ka." At lumabas nga ang namatay na si Lazarus, na nababalot pa ng tela ang mga kamay at paa, at may takip na tela ang muka. Sinabi ni Jesus sa kanila,
kailangan nyo siya at palakarin. Kailangan nyo siya at palakarin. Ang plano ng mga pinuno. So, mag-start na tayo dito. So, ito sa miracle, no? Tingnan mo naman kung gaano ka powerful ang miracle ni Lord, kasi muli niyang nabuhay ang taong patay na sa loob ng 4 na araw. So, dito pa lang ay grabe na yung power at love ni Lord sa mga tao, at yung faith ng mga tao din, ng mga totoong nananampalataya sa Kanya, ay nakikita natin sa kwento, at yung mga totoong taong naniniwala sa pagpapala na meron si Lord sa lahat. At dahil dito ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na makita at mahayag sa mga mata natin ang mga milagro na ginawa ng Panginoon nung sinaunang panahon, at napinakita sa atin yung mga himala na walang sino man na makapapantay sa mga himalang ginawa niya noon, at pagpapagaling niya na napakagaling at napaka mahiwaga, 'di ba? Sa tituusin, 'di ba, kung ikaw nasa panahon niya, magtataka ka rin na bakit nabuhay niya pa yung pwede pala yun, na buhayin niya pa yung namatay na ng 4 na araw. 'Di ba kadalasan ng milagrong ginagawa niya is actual na namatay pa lang, kamamatay pa lang nung taong namatay, kaya din pala niyang buhayin yung kahit ilang araw nang patay yung taong ito. So Lord, muli pinasasalamatan namin ang umagang ito, at bigyan mo kami ng kagalakan palagi sa aming mga puso. Dinadakila at pinupuri ka namin, Panginoon, sa matamis at na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.